Welcome to my kitchen. Welcome to my vlog. Another cooking vlog na naman po. Alam ko na nagulat kayo, no? Kasi napakatagal na nang ako po ay nagluto at nag-share po sa inyo ng aking recipe. Okay, alam naman ninyo na napaka-busy. So, ngayon, medyo merong oras tayo ngayong araw na to lang, ano? Just for today, kasi a while ago, I did my unboxing. At alam ba ninyo, gagamitin ko na po yung in-unbox ko kanina na frying pan. Okay, so namali pa ng pronunciation no? Yung binili ko pong frying pan, gagamitin ko na po yun sa pagluluto ng pinakbet. Kasi maganda po yun dahil malalim po siya. Okay, so at malaki po siya. That's about 13.3 inch ang size po na binili kong frying pan. Okay. Ito pong pinakbet na to ay napakasimple at alam ko pong may kanya-kanya tayong version, hindi ba, ng pagluluto ng pinakbet. So, ang mga ingredients lang po na ginamit ko, syempre meron po tayong fried pork. Yung pong fried pork, hindi ko na po siya niluto sa mantika. Pinalambot ko po muna siya sa water at yung mismong yung taba ng pork, yun na po ang nagbigay ng mantika para po maprito mismo yung at ma-fried mismo yung pork. So, ganun ko lang po kasimple siyang niluto, yung ating fried pork na ilalagay sa pinakbet. At ang mga ingredients po ay napakasimple lang. Siyempre, merong squash, meron din pong bitter gourd, o yung tinatawag po nating ampalaya. At, siyempre, naglagay din ako ng eggplant. Naglagay din ako ng malunggay. At syempre, kailangan pampalasa ay ang bagoong. Okay, ganun lang po kasimple. Napakabilis, napakadali pong lutuin. So, tignan po ninyo. At sana po ay ma-appreciate ninyo ang aking pagluluto na to. Alam ko pong alam na ninyo kung paano po ito lutuin. But I just wanna share with you guys my way of cooking the pinakbet. So, hintayin po ninyo. Cook the pork until crispy. Okay, so pwede na ang ating pork, kaya aalisin ko na siya. And I will just use a little bit of oil sa pag-saute. Olive oil. Garlic. Onion. Tomatoes. So at this point po, lalagyan ko na po siya ng bagoong. So I'm using the ginisang bagoong by Barrio Fiesta, and this is spicy. So I'm not sure kung ganito rin po kayo magluto, pero syempre kanya-kanya tayong version ng pagluluto ng ating pinakbet. Pero ang pinaka-end product po yan, pare-pareho lang din ang lasa, di ba? So, akong ginagawa ko, talagang ginigisa ko po muna ang bagoong. Kasi sabi nga, mas masarap daw po kasi pag ginisa muna yung bagoong. Okay, so ganyan po ginagawa ko. Ginigisa muna ang bagoong. And after that po, medyo siguro after 5 minutes, I will add the squash. Ilalagay ko na po ang squash.
And I will add a little bit of water. That's about half cup of water. I'm gonna cover this hanggang maluto po ang squash. Okay, so now I'm gonna add the eggplant. Bitter melon or bitter gourd na tinatawag po ng iba. So, bitter melon or bitter gourd. Okay. Or ampalaya in Tagalog. Ayan po. So, isisimmer lang po natin sandali. Siguro mga 10 minutes. At ilalagay ko na po yung malunggay. At ilalagay ko na po ang malunggay. Hindi ko po alam kung kayo po ay naglalagay din ng malunggay. Pero mas masustansya at masarap syempre basta't may malunggay. At syempre, last but not the least, ang fried pork. At ito na po ang pinakbet. Simpleng luto, pero napaka-healthy po. Maraming salamat po sa inyong panonood. So don't forget to subscribe to my YouTube channel. See you guys later. Bye!